Hello, what's up? This is Scottman back again for another video. Ang pag-uusapan natin today is itong HP Omen Transcend 14. So kung naghahanap kayo ng bagong laptop ngayong 2025, let's go! So, gaming laptops, ibang klase na sila ngayon, no? Kung dati, kailangan mong nakapirmi sa isang lugar at kailangan sa buong mesa para sa setup. Ngayon, mas sleek na sila. Mas sleek pero mas powerful. Mas manipis pero mas powerful. Iba na kasi ngayon, di ba? Iba na kasi ngayon ng mga lumalabas na laptops. Mas high-tech na. Mas magaan, pwedeng dalhin kahit saan, pero ang lakas pa rin ng performance. So, for this video, maiba lang. Medyo ibahin natin ng konti ang approach natin sa video na to. Since gagamitin ko naman talaga tong laptop na to, ita-test drive natin tong Omen para makita kung gaano talaga kagaling ang performance nito pagdating sa gaming. Since gagamitin ko na rin naman, so might as well check out real time at actual. Okay? So, hindi lang po gaming ang makikita nyo rito. Pati na rin work at chill. Yes, mga gala namin, mga tambay. Gagamitin ko to. Kahit saan. Kahit unplug pa yan. So, gagamitin natin siya as is. From 100% sa umaga hanggang malobat siya kung anong oras siya malolobat. Sa loob ng isang buong araw po ito. Alright? So, it's currently time 7 a.m. Medyo maaga pa, no? Pero sabak na tayo agad. Kung tulad mo ako na kailangan ng laptop na kasing bilis ko rin magkikilos, hectic kasi ang buhay natin araw-araw, swak ang HP Omen Transcend 14 para sa'yo. So, kakabanggit ko lang kanina, no, ang HP Omen ay powered by Intel. Yes, meron itong Intel Core Ultra 9 processor. Ito yung pinaka-latest po ngayon ng Intel, ha, with 16 cores for lightning fast speed. Tapos in total 22 cores po yan kasama na yung multithreading. Okay? Syempre gusto ito ng mga gamers para walang interruption sa laro na preferred nila. Ito yung mga hinahanap nila, yung sleek pero pangmalakasan. Meron din itong Intel Turbo Boost technology. Malakas to. At 5.1 GHz maximum clock speed. Emphasis ko lang kasi hindi po biro yan. Dati sapat na natin yung 2 GHz, 2.5 GHz, 3 GHz. Malakas na yun actually. Pero at this age, 5.1 GHz maximum clock speed. Para sa isang pindot pa lang. Boom! Ready to game, ready to work, ready for anything na agad. So, isa pa palang i-highlight ko, itong Omen po ay isang AI o Artificial Intelligence PC. Kasi nga po dahil sa kanyang chipset, may extra core po talaga ito for AI lang. So, hindi kailangan mag-function yung lahat ng 16 cores up to 22 cores with hyperthreading. Hindi kailangan nun magtrabaho full force para sa AI. May sarili po itong chipset for AI. Kaya kaya nitong magbigay ng next-gen PC experience. So, kahit naglalaro, stream, o nagtatrabaho ka, makaka-keep up ka talaga sa laptop na to. Para sa inyo na mga curious sa theoretical na mga benchmarks, siyempre tinest pa rin natin siya sa mga benchmarks. So ito po yung sa Antutu score, umabot po siya ng 2.8 million mahigit. Lakas niyan! Slightly na mas malakas yata siya sa pinakamalakas ngayon na Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Yes, ganyan po yung kalakas. Kasi yung huling test ko sa Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 2.6 lang. This one, kaya niya hanggang 2.8 million. Malakas po ito kung sa malakas. At ito rin po ang kanyang score actually sa Cinebench, 3D Mark, at kung ano pa mga benchmark yan. Tingnan nyo na lang, screenshot nyo na lang kung curious kayo. At actually, nagustuhan ko yung score niya na nakuha sa Cinebench kasi laging pasok siya sa either top 3 or top 4 at least. Pinakakulelat niya na ay yung top 4. That means okay na okay po ito sa video editing, Photoshop, yes, Canva. Solid po ito. Kayang-kaya po nitong CPU na to. Ganyan po yung kalakas. So, hindi lang pang gaming. Pwede rin po ito. Expect nyo. Pwede rin po ito sa productivity, video editing, and picture editing. Nasa sa inyo po yan. So, hindi po kayo makukulelat dito. So, sleek na nga siya. Totoong performance ready din siya. Okay, quick break naman tayo, no? Pagtuunan naman natin ng pansin ngayon ang visuals and audio nitong HP Omen Transcend 14, okay? Meron itong 14-inch OLED display kaya malinaw at vibrant ang colors. As you can see, meron din itong Intel Xe Super Sampling support which upgrades the graphics in real time. So, dahil dito sa mga specs na to, mas sharp at mas refined ng visuals, ideal siya para sa mga games na malaki ang requirements sa graphics. Pagdating naman sa audio, meron itong Omen na dual speakers by Bang & Olufsen. Kaya kahit walang headphones, malinaw at balance pa rin ang tunog. Maririnig mo talaga lahat habang naglalaro ka. Or kahit kapag nanonood ng series sa Netflix or movies or nagpapatugtog ka lang. And then meron din itong 100% DCI P3 variable refresh rate.
which ensures a quick and responsive viewing experience para swabe lang yung paglalaro or panonood ninyo. Eto, paparinig ko sa inyo. Okay, so katatapos ko lang mag-lunch, kaya nandito tayo ngayon sa isang fast food restaurant. And syempre, hindi porket nasa galaan tayo or nasa labas tayo, hindi na natin pwedeng isabay ang gaming, some productivity, and even, some client interaction na lang din. So, hindi po ito bulky, kaya pwedeng bitbitin lang kahit sa maliit na bag. Actually, magaan lang talaga siya. I mean, portability ba? Kayang-kaya na itong bitbitin. So, habang nag-uubos tayo ng oras habang kumakain sa labas, pwede na rin nating isabay either gaming or some productivity talaga. Ang maganda dito sa HP Omen, kahit lumipat-lipat tayo ng location, smooth pa rin ang takbo ng lahat kasi meron itong Intel Thread Director. Ito yung nagmamanage ng CPU workload sa pamamagitan ng pag-assign kung optimal performance o efficient course ba yung task para wala kang interruption sa paglalaro or sa kung ano man yung ginagawa mo. So, kahit sabay-sabay pa ang gaming, browsing at konting trabaho, sound trip, pwede mo na rin Pati side hustle mo, walang hassle. Pagdating naman sa connectivity, walang sablay dahil sa Intel Wi-Fi 7 BE200. Yes! Yung pinaka-latest, yung last year lang na-aprobahan na Wi-Fi 7, meron na rin po itong Wi-Fi 7 sa loob. That's from Intel. So, solid po rito. So, hindi lang ito performance level, malakas din po ang hackout nito sa bandwidth. Malakas po siya kumain talaga sa Wi-Fi. So, kahit nasa labas kayo, as long as meron connectivity, meron kayong hotspots sa smartphone, or kung public Wi-Fi, which I don't recommend, kung may public Wi-Fi, mas maganda hotspot na lang sa phones nyo para mas safe. Solid po ito. Hindi kayo bibiguin ito. As long as maganda talaga ang signal sa area, of course. Kahit dito lang tayo sa dining room, pwede rin. Walang lag, walang disconnect. Smooth pa rin ang gameplay. Perfect para sa mga online matches o kahit chill na multiplayer games lang. Pero syempre, favorite ko most of the time, Valorant or God of War, sapat na. Tapos, itong Omen ay meron ring long battery life. So far, at least sa test ko, at fast charging feature din. Kaya niya, at least, basta test ko rin dito sa aking heavy duty na power bank, supported niya hanggang 60 to 70 watts. Yes, mabilis po mag-charge din ito. Puno na siya within 1 hour mahigit. Habang naglalaro ka, full charge na din to agad. So, hindi ka mag-aalala na mauubusan ka ng battery agad. Lalo na kapag nasa lugar ka or sitwasyon na limited lang yung power supply mo, pwede po rito. So as you can see, tinitest natin, aabot po talaga siya ng 60 to 70 watts. And yes, dahil nga mayroon siyang USB Type-C sa likod, hindi lang saksakan sa outlet ang supported niya. Basta mayroon kayong heavy duty at fast charging na power bank, supported din po niya. Pwede pa rin po kayo mag-charge using that power bank. Okay, again, heavy duty and fast charging na power bank lang. Alright, so it's currently 11 PM. And malapit na nga matapos ang araw natin. Balik na tayo dito sa workstation para ituloy ang pag-test natin dito sa Omen. O, di ba? Dahil sa sleek at portable design niya, kayang-kaya talaga siyang bitbitin kahit saan. So, bukod dun sa mga specs na nabanggit ko kanina, ang isa pang kagandahan dito sa Omen is pwede mong i-customize ang gaming experience mo gamit ang Omen Gaming Hub. Yes, dito po sa Omen Gaming Hub, actually supported na rin niya ang overlay. So, makikita mo dito yung mga FPS, GPU consumption, intensity niya sa CPU, pati sa RAM, and even the temperature. So, pwede po nyo itong gamitin. Plus may mga extra siyang support for games, downloads, so on and so forth. So okay po rito. Check nyo itong Omen Gaming Hub. Kapag nagkaroon na rin kayo nito, very useful din po siya. Like I said, built-in na po ito or pre-installed na po ito sa mismong HP Omen na ito. Whether it's optimizing performance, pagpalit ng settings para ma-achieve yung gusto mong vibe, or monitoring system stats lang. Nandyan na lahat para meron kang full control kung paano mo gustong maglaro. Tapos meron din itong Thunderbolt 4 port. So with this one, with this one port, kaya lahat. Charging, connecting displays, at sobrang bilis rin mag-transfer ng files. Supported nito actually hanggang 800 Mbps to 1 GB per second na file transfer. Literal na all-in-one solution. Kaya kahit multitasking hanggang sa dulo ng araw,
kaya niyang sumabay. At ito pa, buong araw tayong naglaro, nagtrabaho at nag-move around, pero steady lang itong Omen with its advanced cooling system. Yes, meron po talaga siyang maayos na cooling system plus exhaust, kaya maririnig nyo pa minsan-minsan, syempre pag heavy na yung gamings and mga heavy na yung task, maririnig nyo yung fan talaga nagtatrabaho siya. Walang overheat dito. Warm, yes, merong warm, pero overheat hindi ko na encounter dito. Walang slowdown at least. At halos wala rin tayo mga manakanakang frame drops, no? Wala. Solid po rito. Kahit sa init na laban, kinaya niya. So, ayun. Ito na nga ang aking verdict. Initial verdict pa lang po ito. I could give another full video, yung talagang review, kung saan magagamit ko na siya ng ilang linggo, which is siyempre, mas comprehensive yung. This one kasi, ginagamit natin siya for the first 2 to 3 days pa lang. So, ang masasabi ko lang sa kanya is reliable. And yung lakas talaga ng performance, na no doubt doon. Malakas talaga siya kung sa malakas. And napaka-reliable po nitong Intel Ultra 9 na to. Actually, meron ako dito currently, yung isa, yung Intel Ultra 5. Reliable na yon. Imagine kung gaano ka-reliable to dahil mas malakas pa lalo ang processor nito. So for now, again, this is my initial verdict pa rin sa kanya. Bibigyan ko siya 1 to 10 ng 9 out of 10. Okay? Again, initial pa po ito. Hindi pa po ito yung final review, but check out nyo na lang. Subscribe, like, and share kung gusto nyo mapanood pa just in case lang curious kayo. Again, this is the HP Omen Transcend 14. So, whether gamer ka or creator ka, working on the go, itong laptop na to, this HP Omen Transcend 14 with the Intel Core Ultra 9 processor lets you go anywhere, do anything. Parang sponsored, no? Available itong HP Omen Transcend 14 sa Shopee, Lazada, and sa authorized HP resellers nationwide. So, i-check out nyo na rin ito doon. Again, initial pa lang naman po ito. So, tetest ko pa siya sa mga mas mabigatan pa at mas, yung long run na mga test. So, para sa'yo, ikaw boss, gusto mo ba yung ganitong gaming laptop? Kung nagustuhan mo yung ganitong klase ng review, consider liking, subscribing, and sharing na lang, okay? Thanks for watching and see you in the next video.